Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mag-amang Duterte kasi po meron po silang mga pahayag tungkol po dyan sa naging aksyon ng ating mga kapulisan at kanila pong hinanap, no? Si Pacquiao. Ginagampanan lang po nila ang kanilang tungkulin, no? No hard feelings, kumbaga. Siyempre, kailangan gawin ng mandato dahil meron pong kautusan ang korte na hanapin niyang si Quiboloy dahil po siya ay merong warrant of arrest. Masisisi nyo ba ang mga kapulisan na ipatupad ang warrant of arrest? Di po ba? O mamaya isusupplement po natin ng mga article yun, yung paliwanag po ng kapulisan. No, para po sampalin natin ng katotohanan itong mga Duterte na ito. No, piling nila, no, sinusupil, no, pinipigilan, madahas o marahas ang ginawang ng kapulisan sa pagsiserve ng warrant of arrest dyan kay Quiboloy. At makikita nyo naman mga kababayan, pagdating sa mga kaalyado, kaibigan nila, no, malaki ang pakinabang nila, come to the rescue. No? Nandyan sila para salagin kung ano man ang dapat salagin para sa kanilang mga pinoprotektahan. Nakita nyo, di ba? O, mamaya, si Tamil Mil may sasabihin. Okay? Kung baga, mukhang nagising siya. Itong tatay niya, nagising sa deep sleep. Biruin niyo nakapagbigay pa ng statement na ganito. Basahin po natin mga kababayan, no, yung kanyang statement nung June 10, 2024. After na yan nga po, yung nangyari dyan sa tatlong compound ni Pacquiao. Okay? Pero bago po tayo patuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nakakasama natin sa ating live, no? Sinusubukan ko pong mag-live tuwing kami po ay maglalakad sa park, no? Kailangan mag-walking dahil wala na pong pasok ang mga bata at ma-exercise na rin, no? Kung meron mang manonood, salamat po, at alam ko nandiyan naman yung mga talagang hindi na kayo followers, kaibigan na kayo ni Talkies, no? Sa mga nagsishare po ng kanilang blessings through super chat, super thanks, super stickers, at muli maraming salamat ng marami kay Miss Beth M. Siya po muli ay nagpa-super thanks, no? Maraming salamat po Miss Beth M. Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng inyong pagtulong, no? Hindi lang po sa akin kundi dun sa mga sinusuportahan nyo pang iba, no? May God bless you po and your family. Nandun na po, na-post ko na po sa ating community ang ating pasasalamat kay Miss Beth M. At dun pa po sa iba, no? Yun na lang mabibigay natin sa inyo. Ipagdasal na lalo kayong pagpalain ng Diyos at ma-recognize po kayo, no? Ganun din po sa mga kasamahan natin sa video premiere dyan sa chat box, pati na rin sa live stream natin. Nagla-livestream ako, maaga dito Minsan 6:30, minsan 7, alas 10, alas 11 no ng gabi dyan sa Asia. Sa Europe naman, plus 7, 8, 9 sila. Bahala na kayo sa time zone ninyo. Kung may papasok, di okay lang. Kung may isa, dalawa, kanina ang top 1 natin si Sir Roberto. Nakalimutan ko, Sir Roberto yung last name mo. Pasensya na, no? Pasensya na po talaga. So, nandiyan po si Maricris Hernandez, si Elora, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales, Norte, sa mga West Philippines, si Advocate, sa ating mga mangingisda, magsasaka. Shout out po sa ating mga OFW. Shout out kay Ai Chang, Miyu, Wanabet, Senchang, Bet M, Toda, Analisa, mga pare-pareho pong mga taga-Japan yan. Si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Abception,
si Suset Ballesteros, si Lorna Rafael, Rebecca Lagmay, Ilocana Cana, Carclea, si Malditang Lola, si Mamalu Parker, Virginia Pamposa, si Jean Jagers, no? Si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Hattori R.N. Tusen, si Red, si Mohamed, at yung iba pa po, no? Pasensya na kung di ko na kayo mabanggit. At yung mga kababayan kong mga taga Sambales kanina, nandiyan po si Joben, taga Kabanggan, at si Estrella ba yun? No? Estrella, I forgot her name again. Ang sama mo, Estrella Centino, na taga Iba, Sambales. O yan, no? Maraming salamat po sa inyo, no? Ang dami nating mga kababayang mga Ilocano na pumapasok po sa ating live stream at nanonood sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan nating Ilocano. Ilocana po si Mrs. Taga La Union. Okay, so eto po tayo, no? Babasahin natin itong mga sinabi ng mag-amang mga kupal. Mga makasarili, self-serving, kung ano lang yung convenient nga sa kanila, na komentuhan nila, yon ang gusto lang nila. Pero pag totoong sambayan ng Pilipino na, tulad ng sa West Philippine Sea, yung kagaguhan ng mga Chekwa dyan sa ating West Philippine Sea at sa ating mainland, hindi nila makondina. Double standard eh. Di po ba? Mamaya papakita natin sa inyo yung mga pagka-double standard nila. Eto po. Basahin lang muna natin itong kay Prime Minister ni Baal na si Rodrigo Duterte. Yan, no? I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for PACU of KJOC, KOJC nga, by police officers who are not even from Davao City. Kinakailangan bang ang police officers ay taga Davao City? Bakit sa inyo ba ang Davao City? Hiwalay ba ang Davao City sa Pilipinas? Bakit nyo kinokondina yung mga officers na nagpapatupad ng kanilang mandato? Okay, mamaya papakita natin yung mga katotohanan ng mga pagiging double standard nitong kupal na si Dugong. Use of excessive and unnecessary force. Patunayan nyo nga. Kung excessive and unnecessary force, bakit nakatayo yung mga followers dyan ni Kibuloy? Bakit sila nakaharang? No? Kung ginamitan sila ng excessive and unnecessary force because of those freaking idiots na nandyan na nakaharang sa kanila. Bakit nila hinaharangan? Bakit sila nag-crowding doon? Kung matino naman pala si Kibuloy, kung mabait, kung maayos lang, na pinaano nyo ang mga kapulisan, magkakaroon ba na sinasabi nyong use of excessive? Sino ba ang nauna? Di ba? Tama, mali. Tapos gagawa ka nung ganitong statement, Digong? Papakitaan natin kayo ng mga ebidensya mamaya. Mga kupal kayo eh. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Really? Ginagamitan nyo ng ganyan? Really? Kasalanan ng mga followers na Kibolo yan. Kung pinapasok nyo ng maayos yung mga kapulisan na magsiserve ng warrant, hindi nyo bininbin, pinatagal nyo pa eh. It took 2 hours before you guys let them in. So what happened between those 2 hours? The dark time. Kumbaga the dark ages. Pinalaya mo nyo muna, pinatakas nyo muna si Kiboloy? Uulitin ko. Kung meron man nangyaring excessive and unnecessary, because of you guys, kayo ang nauna. Bakit nyo pinalibutan ang mga pulis? Bakit nyo sinarhan, nilagyan nyo ng mga kung ano-ano ang mga gate? Bakit it took 2 hours before you take them in? Diba? Tapos ngangaw-ngaw kayo, sabi nyo pa, are not even from Davao City? So what? Bakit?
Exclusive ba ang Davao City sa inyo? Magunggong pala kayo eh. Di ba? Patunayan nyo munang excessive at unnecessary. That is necessary because of those people surrounding the policeman. Kung ang pupunta dyan 5 o 10 lang, di kung kinuyog sila. Di ba? The policeman and those who are serving the warrant have to protect themselves. So magre-reklamo kayo, di ba? Ano, feeling victim? Di po ako naawa sa inyo. Mga kupal kayo eh. Palagay nyo si Digong ang ano nito, ang gumawa ng statement na ito? Nung kinakausap nga siya nung isang vlogger na kupal tungkol sa Singapore, yung nagpagamot do sa Singapore, iba ang sinagot niya Alam niyo ang Singapore, napakaganda. Gago, tinatanong ka kung nagpagamot ka sa Singapore o hindi. Bobo. Diba? Yan ba? Ito ba? Yung taong ganun, makakagawa ng ganong statement? Never. Diba? Eto na. Yung word nila. Will this overkill? Diba? Sino mga nagsasabi niyan? Si Vic Rodriguez nagsabi niyan. Yung mga tauhan nila sa SMNI nagsabi niyan. Puro lang iisalintayan nyo Di ba mga robots lang kayo, mga trolls? Overkill? Ba mo nasabing overkill? Di ba? What is the word overkill? Tingnan nyo nga kung ano ibig sabihin ng overkill. Bukang bibig lang nila, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng overkill An excess of something beyond what is required or suitable for a particular purpose. Ayan. Hindi ba suitable na magkaroon ng maraming kapulisan, naka-full battle gear yung mga yon? Tignan nyo, pinalibutan nyo nga sila Diba? So therefore, there is an intelligence that there are people protecting that compound na masyadong madami. Kasi kung magpapadala lang ng isang, 10 o 20, baka i-overrun sila. Sa dami ba naman? Kayo ang overkill. Be the trademark of this administration. Tignan nyo, sinisi ang administrasyon. Sinisisi nyo administrasyon? Bakit? Wala bang karapatan ang administrasyong ito ipatupad ang batas? Na yung batas na yan, sinabi ng korte, warrant of arrest, look for him, arrest that person. Diba kasi may warrant of arrest, he should face the court. Sinasabi nyo, dalhin nyo sa tamang korte. Pero ano nangyari? Ulit-ulitin natin para na rin tayong sirang plaka dito. Nung dinala sa tamang korte, ano sabi ninyo? Overkill. I-extradition ako ng Pangulong Marcos at ng mga Amerikano. Tapos sisisihin nyo ang gobyerno? Diba? Trademark? Really? Mamaya malalaman nyo. May pa-trademark pa kayo, mga ulul. Yung ginagawa nila mga kababayan, with this statement, they are provoking the people to rise against this government. Sila lang yun Wala nga silang makuhang tao kung hindi lang dyan sa mga miyembro ng mga kulto ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ. Nakakahiya kayo, no? Yung pangalan ng kulto ninyo, Kingdom of Jesus Christ. Napaka-sacred ng pangalang Jesus Christ, pero kayo, mga gago kayo. Diba? Binaboy nyo ang pangalan ng Jesucristo. Nakakahiya kayo. Who are merely accused, dealing with individuals who are merely merely pa ang tawag nila. Parang minamalit lang nila yung accusations ng mga biktima. Mga biktima ni Quiboloy na hinalay. Mga minors. Walang kwenta yun. Hindi mahalaga yun sa amin. Kumbaga sasabihin nyo, wala kayong pakialam doon sa mga biniktima nung idolo ninyong Mang Kanor. Diba? Accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reason na daw. Paano mapoprove ng guilty? Ayaw niyang humarap sa korte? Diba? You guys are delaying it. Tapos magmamalaki kayo ng ganito? Sinong gagaguhin ninyo? Minamaliit nyo. Who are merely, the word merely. Parang petty lang yan. Kayong mga hindi alam kung ano ibig sabihin ng merely. It means only. If you say merely trying to help, I am only trying to help. Pinaganda lang. Okay? Kumbaga only lang yan. Is small, unimportant. Ibig pala sabihin, sinasabi ni Digong
na ang mga akusasyon ng mga biktima ni Kibuloy di umano, lalo na ang mga minors, ay napakaliit na bagay. Petty lang yan. Unimportant. Only. Kita nyo? Kala nyo magagago nyo kami? Yang mga pa-English nyo ganyan, hindi namin in-scrutinize? Gago pala kayo eh. Kung ita-translate ko yan, no? Will this overkill or excessive be the trademark of this administration when dealing with individuals who are unimportant? Who are only accused of committing a crime, accused lang daw, and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Only lang daw. They are been only accused. So, accused kayo. But the problem is, ayaw nyong humarap sa korte. That's why you are still presumed innocent until proven guilty. Ayaw nyong humarap eh. Hindi nyo pinahaharap, pinoprotektahan nyo. Ano kayo? Tapos magsasalita kayo ng ganito. Ano ang moral ascendancy nyo? Ibalik natin yung sinasabi nyong moral ascendancy kay Pangulong Bongbong. Ano ang moral ascendancy ninyo? Ano ang moral compass ninyo? Sasabihin nyo ito. Kibuloy is only accused. Layman terms na natin. Simplified term na lang. No? Do not give us if freaking deep Merriam-Webster words na hindi namin maintindihan. Yung tanong sa amin, bubo. I-reword ko. Who are only accused of committing crimes and had not been proven guilty beyond reasonable doubt. Only accused. Unimportant. Yun ang meaning ng merely. Kita nyo? Minamaliit nila yung mga akusasyon, yung mga nag-akusa, at lalong-lalo na ang korte. Di ba? Anong crimes ang nakomit mo kay Boloy? Pambabasto sa mga minor, pangwawalang hiya sa mga minor de edad, at ang masakit, walang bail, human trafficking. Tapos sasabihin nyo, have not been proven guilty beyond reasonable doubt? What is your moral ascendancy and moral compass for saying that one? Wala. Kasi unang-una, you are protecting the guy. You are protecting him from the police officers that will serve the warrant. You are hiding him, protecting him. So therefore, you don't have a moral compass and moral ascendancy to say this word, that the overkill is the trademark of this administration. Who are you if you are protecting the wanted person who cannot even face the reality of him being jailed? Tapos ang yabang-yabang ninyong magsabing walang moral compass and ascendancy ang Pangulo. Kayo yun. Because you, again, I will repeat and repeat this again, you don't have this moral compass and ascendancy to say this because yung ginagamit nyong tao, no, na nilalagay nyong niluluklok nyo, you are protecting that person who is a wanted by law. Ano kayo? Diba? Ayaw nyong sumunod sa batas. Wala kayong kinikilalang batas? Ganun ba? Pero pag kayo naman, ay hindi pwede, siguro ninyo. Pakita natin mga kababayan, para malaman nyo yung pinagsasabi. Tingnan lang muna natin tong mga ebidensya. Ito po galing kay Sir Benji Contreras. Ayan, tingnan nyo. Nung panahon ni Digong, shit happens. Bato says after a child got killed in drug bus. Yan ba? Yan ba ang may moral compass at moral ascendancy ninyong mga leader noon? Si Digong, si Bato? War on drugs, blame for deaths of at least 122 children in Philippines. So okay lang? Itong mga kabataan na ito na namatay dong drug war ni Digong, 122 and more? Ayan. Minors, college students killed in Duterte's drug war. At hanggang ngayon, iniimbestigahan po, hinihiring ni Benny Abante ng 6th District ng Manila Representative. At meron pa ngang
pag nakapatay ka ng ganito, 10,000. May reward money. Oh, panoorin nyo po yung unang hearing ni Benny Abante. Tapos magsasabi kayo, it's an overkill of this trademark of this administration. Overkill? Talaga? Nararapat lang yan. Tanungin nyo pa si Hontiveros eh. Tanungin nyo pang Makabayan Black. Si Manuel nga nagpunta doon. Pinakita ko kayong ebidensya. Hindi nila kinokontra yun eh. Di ba? They like it kasi pabor sa kanila. Hindi pabor sa inyo kaya sisisihin nyo ang gobyerno. So ibig pala sabihin hindi patupad ng gobyerno yung pinag-uutos ng batas? Anong klaseng gobyerno ka? Paano ka tutularan ng iyong mga mamamayan kung hindi ka rin marunong sumunod sa batas? Ganyan ang Duterte. Kaya tignan nyo, ang Davao City hindi marunong sumunod sa batas. Lahatin na natin sila. Mga kababayan, pasensya naman. Damay kayo dito. Dahil pinagsasabi pa ng inyong poon, kung siya man ang sumulat nito, na daw yung mga police officers who are not even from Davao City. Di ba nga tinanggal yung mga police officers nyo dyan? Yung 40? Nirelieve sila? Because of what? Wala silang action na ginagawa para hanapin si Kibuloy. Dahil takot Naduwag, mga walang yagbol sa mga walang iya. Ito pa. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown toward critics of this administration when dealing with their supporters? Really? Si Digong ang sumulat nito? Halatang-halatang mga kababayan may tagapagsulat Di ba? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Halatang-halata, no? May writer. Ngumangaw-ngaw kayo ng human rights violation and then file a case. Bring it on to sa Commission on Human Rights. Ano kayo yung bang trial by media, nagpapaawa effect kayo? O sinong maawa sa inyo? Sige nga. Yung mga dilawan, kung nanonood kayo dito, naawa ba kayo dyan? Mga dilawan, hindi ko natatanungin ng mga admin supporter kasi kayo, kakampi kayo sa admin. Kakampi kayo sa amin. Ikokondinan nyo to. Kasi ito, hindi si Digong sumulat nito Diba? The same narratives of Roque, Badoy, Celis, yung mga political expert nila, si Rodriguez. Ayan, hindi pwedeng si Glenn Chong kasi yun election yun Diba? Mga dilaw. Nag-a-agree o hindi kayo doon sa ginawa ng mga pulis? Overkill ba yon? Tanungin ko na lang mga anti-Marcos at mga dilaw, mga pinks. Uma-agree ba kayo doon sa ginawa ng pulis? Yes or no? Huwag ko nang tanungin ng mga loyalists and supporters ng admin. Alam ko nasagot ninyo Now, kayong mga DD shit, kayong mga leader ng mga DD shit, yun naman pala, sabihin nyo yung constitutional rights ninyo, yung mga nandung mga kupal na Kingdom of Jesus Christ, ng mga miyembrong kulto. Sama-sama kayo, class action lawsuit. Dalhin nyo sa Commission on Human Rights. Imbestigahan ng human rights. Diba? Tama, mali. Sige, lapit kayo sa human rights. Ang human rights naman, wala naman bias yan No, kung walang tinitignang kulay ang human rights, tatanggapin kayo. Diba? Napaka-hipokrito ninyo Tama, mali. O pinakitaan ko kayo ng ebidensya, mga kababayan. Yun ang ebidensya natin. Diba? Ito pa. Ano pa sabi dito? Sa impact leadership. Salamat naman. During his term, Duterte was criticized for his shoot-to-kill order against suspected drug offenders and even quarantine violators. Ano sabi niya? Shoot them dead. Diba? Tama, mali. Magdemanda kayo. Demandan yung impact leadership kasi ginawa niya ng quote card yung poon ninyo. Shoot them dead. Ano lang to kay YouTube. I'm just reading it In a recent House Committee on Human Rights investigation into Duterte's administration body war on drug, it was revealed that 20,322 drug suspects were killed from July 1st, 2016 to November 27, 2017. How many months lang yan? July, August, September, October, November. Plus 4, 16 months. 20,000 ang bumulagta. I-divide nyo yan ng 20,000, divide nyo ng 16. So, an average of 1,000 people are dying every month. Tama?
Tapos magsasalita ka ng overkill, excessive. Who are you? Manalamin ka muna, Duterte. Bago ka magsalita ng ganyan. Di ba? Tama, mali. Ha? Overkill? Ano? Sino ba nagsimula? Di ba kayo? Hinarang ninyo eh. Hindi nyo hinayaang gawin ng mga kapulisan ang kanilang mandato. Tama, mali. Di ba? Tapos magsasalita kayo, overkill, trademark na ng administrasyon. Kung natrample ang karapatan ng mga humarang doon na mga miyembro ni Quiboloy, naging pananggalang niya, naging shield niya. Di ba? Takot na takot si Quiboloy. Di sana kung matinong tao si Quiboloy, para wala ng commotion, wala nang masasaktan, o wala nang mababiolate pa ang human rights nila, lumabas siya. Magpakahiro siya. Tigil na yan. Di ba para yung ginawa ni Christ? Sinimulan ni Peter, pero ano sabi ni Christ agad? Stop it. This is not what the Father wants. Hindi ikaw ang magdidikta ng plano ng Diyos. Di ba? Pinagalitan niya. O kung si Quiboloy, kinukonsider niyang siya ay Son of God. Appointed Son of God. Appointed, ha? Ano sabi ba ng Diyos sa kanya? Hindi, hiharang mo yung mga followers mo. Di sana nanghingi na lang siya ng angels. Di ba? Pinababa niya yung angel of God o sino man yun, si San Gabriel o sino pa. Para harangan ng mga kapulisan. Di magtakbuhan na ang pulis kasi heavenly host na yun. Spiritual being na hindi. Tama ba yun? Pangharang mo yung mga tao doon? Nasusunod at susunod dahil mga bulag sila sa'yo? Sana kung matino ka at makadiyos ka, sinabi mo tama na to. Ayaw kong may masaktan sa inyo. Ayaw kong may madala sa hospital, kailangan kayo ng mga pamilya ninyo. Ayaw ko nang may mauutas na buhay dito. I'm gonna come out and surrender myself and face whatever alleged crimes I have done. O ganon, di hero ka, palakpakan. Hindi. Di ba ulitin ko, sabi nila, it took 2 hours. Nung nandoon sila sa labas, 2 hours bago nyo sila pinapasok. Di ba? Ano nangyari within that 2 hours, that dark period of 2 hours? What happened? Nagnilay-nilay muna si Quiboloy, nagpalmolive muna bago niya, hindi, ayaw kong sumuko, mabibilanggo ako eh. Baka nagaantay si Peryong at Dagul. Takas na ako. Di ba? Tama, mali. Nakuha niyo yung point ko? Para maiwasan sana yung commotion, yung pagtibag ng mga kung ano man yung hinarang sa gate. Tapos may babae pang may hawak ng bat. Di ba? Lumabas na lang si Quiboloy. Yun lang yun. Palakpakan pa yan pag lumabas siya. Maging hero siya eh. Di ba gusto niya maging hero? Gusto niyang gayahin si Bonifacio, yung mga dating hero natin. Ayun. Gayahin mo yun hindi. Hero kay sa pagtakas. Catch me if you can. Di ba? Para ka lang palang si Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Takbo ka pala. Duwag. Duwag si Quiboloy. Duwag. Ayan. Sinasabi ko na. Okay? Now, punta tayo mga kababayan. Dito naman sa pahayag ni Tamilmil. O ni Ituk. Biruin nyo, nagising ang kanyang feelings. Di ba sabi niya dati, pinatay nila ang feelings ko. Wala na siyang nararamdaman. Manhid na siya. Paano ka pa nagawaran ng isang huwarang Pilipina kung wala ka naman palang feelings? Diba? Katangahan. Nagising yung feelings niya, naantig siya, nagbigay siya ng pahayag, ito, hindi gawa-gawa ito. Hindi niya pinabubulaanan na, AI yan Hindi natin alam kung authentic kasi walang stapler, walang puncher hole. Pero sabi nila, meron daw letterhead ng DepEd saka DepEd nga ba? O Bagong Pilipinas, saka yung logo ng BP. Ano naman ang sinasabi na naman niya? Naantig ang kanyang damdamin, nagkaroon na siya ng feelings. Ayan Tulad na lang nung ginawa niya nung nagrally diyan sa Liwasang Bonifacio itong mga kampo ni Quiboloy. The same. Talagang pagdating kay Quiboloy, super protective ang inyong BP Sara Itok Tamilmil Duterte. Basta ang pag-uusapan ay si Quiboloy, ayon, ano kaya ang binigay ni Quiboloy sa mag-amang ito? True friendship ba yan? Kung true friendship yan, you will advise your friend
a good advice as a friend. Sabi mo, pastor, kung ginagalang mo man ako, makiusap ako man sa'yo, magsuko ka na. Kasi sabi mo noon, dalhin sa tamang korte man, o dinala man sa tamang korte, magsuko ka na para malaman ng mga followers mo na ikaw ay talagang appointed son of God. Magsuko naman, pastor. Sukran. Di ba kaso iba eh. Ito yung pahayag oh. Tingnan ninyo. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Ayon! Maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas. Sige nga, care to explain. Hindi ba maayos? Di ba maayos na dumating ang mga kapulisan? Sino ang nambulabog? Ha? Sino ang nambulabog sa mga pulis sa labas? Kayo, yung mga followers ni Kibuloy. Katanggap-tanggap, so hindi katanggap-tanggap yon na magpadala doon ng kung anumang batalyon. Bakit? Kung naka-full battle, bakit? May mga shield, bakit? Nandun yung mga followers ni Kibuloy eh. Ha? Siguro may 50 yun eh. Kung magpadala lang dyan ng 10 o 20, di kinuyog, di ba? Hindi ba pwedeng dapat maging handa? Protektahan ng sarili? Di ba? Ang threat ay si Kibuloy at yung mga tauhan niya. Pangatlo, makataong pagpapairal ng bas. Makatao naman ah. Ha? Sino bang nauna? Sinong nauna? Di ba? Binuhusan nyo pa nga ng hinos nyo pa yung mga pulis? Sinong una-una? Violente. Ang mga KOJC members, violent. Tapos sasabihin nyo, Kristiyano kayo? Utot ninyo. Mga tulad lang kayo ng inyong poong si Kibuloy, mga sinungaling. Ha? Kasunod ito ng magulong pagpapatupad. Ayun, sabi na nga ba, pareho lang sila ng tatay niya. Magulo daw, magulo. Sige, kontra pa, di ba? Para po siyang hindi nasa gobyerno. Pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy kahapon na sanhi ng questionable pagpapakita ng labis na pwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Wow, ginamit na po ang mga sibilyan. Overkill sa English. Ha? Pakita nyo yan? Mamaya papakitaan natin siya ng ebidensya ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas, tapos sa harap ng mga sibilyan. Tingnan ninyo. Ha? Sosoplakin natin itong si itok-itok, tamilmil, manhid. Ha? Tuod. Yan, ang tawag dyan. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag natin kalimutan ang kaligtasan ng lahat. Sige, ang ganda ng sinasabi niya. Hypocrites. Double standards. Mga makasarili, no? At higit sa lahat, ang pagtatanggol sa isang wanted na alleged criminal. Allegedly pa lang kasi hindi pa proven guilty, presumed innocent pa rin kasi ayaw humarap sa korte, no? Huwag din sanang nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sige, ang ganda ng sinabi mo ha. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ang ganda ng pahayag niya pagdating kay Kibuloy. Pero pagdating sa issue ng West Philippine Sea na minamaltrato ng mga Chekwa ang mga kababayan niyang Pilipinong sundalo, biruin nyo, reserve officer yan si Gaga. Ha? Wala siyang statement. Comprehensive na yung sinabi ng kuya niya na dapat DFA, DND or AFP ang magsalita. Pero dito, as Vice President and Secretary of Education, ano pakialam mo? Sibilyan si Kibuloy. Ikaw na sa gobyerno ka. O di ba? Mandato mo ba magbigay ng pahayag diyan para kay Kibuloy? Ano gagamitin mo yung sibilyan? Kita nyo? Nakita nyo talaga ang loyalty niya? Hindi niya loyalty ang bansang Pilipinas. Wala siyang loyalty sa mamayan. Bakit? Unang-una, wala siyang statement regarding dun sa paglagda ng Pangulo sa kaakibat ng pagtuturo act. Wala. Dead ma siya. Paano? Nasalig siya eh.
Biruin mo, DepEd Secretary ka, hindi ka man lang makapagbigay ng pasasalamat sa mga umakda nung ano na yun, para sa mga guro. Ibig sabihin, baliwala sa'yo ang mga guro. Yun lang yan. Sa bilyong pondo mo, baliwala ang guro sa'yo. Diba? Laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyos at ang buong sambayan ng Pilipino. Tignan nyo. Separate po ang Dabao sa Pilipinas. Biruin nyo. Dabawenyos and sambayan ng Pilipino. Diba? Ginagamit nila ang mga taga Dabao. Ayun, sige, gamitin nyo ng gamitin. Diba? At magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Ha? Manalangin? Ha? Gagamitan mo kami ng panalangin para sa katotohanan at hustisya? Dapat ipanalangin namin kayo ng mga kaibigan ng Quiboloy na manawagan na lumabas na siya. Mga kababayan, sa palagay nyo, alam ba nitong mga to kung talaga nasaan si Quiboloy? Tatanong lang. Hindi ba sila nag-uusap ng mga yan? At si Quiboloy? Di ba? Magkakaibigan yan, no? Todo protekta nga eh. Di ba? Nananawagan ng mahinahon, ganito, kaayusan, kapayapaan. Manalangin pa daw. Ipanalangin namin na sana bigyan kayo ng matinong pag-iisip at manawagan kay Quiboloy na lumabas na siya. O di kaya, kayo na mismo ang mag-pick up kay Quiboloy at ilabas nyo siya, dalhin nyo siya sa korte. Yun ang tama. Hindi, mini-milk out nyo ang sitwasyon para maantig ninyo ang damdamin ng mamayang Pilipino at mag-rise up, lumaban sa gobyernong ito at hikayatin din ang mga armed forces. Pero hindi. Wala kayong tao, kayo-kayo lang. O ngayon, mga kababayan, sa pahayag niya na pro-Quiboloy, pro-Quiboloy lang siya. Hindi po totoo yung mahalin natin ang Pilipinas. Hindi po totoo yun. Wala. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, magsalita ka tungkol sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng Pogo, o kung ano-ano pa na kabilang ang mga Chekwa. O ito mga kababayan, papakita ko sa inyo larawan. O yan, sino yan? Ha? Di ba siya yan? O, ano yung sinasabi niyang mapayapa? Ha? At tapos, sa harap ng mga sibilyan, igalang natin, ha? Ang mga kapwa natin, ha? Lagi sanang mahinahon. O tingnan nyo to. Sino yan? Caught in the act in public. Tita mo? Nananawagan daw siya ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas. Siya, ano ginawa niyo during that time? Nanuntok lang naman siya ng sheriff in public. Diba? Ganyan ba yung taong magsasalita? Ano ang moral ascendancy mo para magsalita ka ng ganito? Ha? Maayos, katanggap-tanggap, at makatao, tapos overkill? Ikaw nga nanakit na mismo nung nasa otoridad pa. Dahil ba tatay mo ay mayor? Ganon? So ikaw na mismo ang naglagay ng batas sa iyong kamay. Sinapak mo yung sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng korte sa kanya. Diba? You see the pattern? Siguro, kung hindi batalyon yung pinadala doon, kung 5 o 10 lang, kinuyog na yung mga yon. Tapos poprotektahan nyo pa. Yun lang yun. Yung mga kumuyog, patatakasin nyo pa. Kasi violente talaga kayo. Diba? Yung tatay mo, walang empathy. Walang pakialam sa human rights. Diba pinakita ko kayo ng ebidensya? Salamat po kay Sir Benji Contreras. Ginamit ko po yung kanyang mga article. Salamat po Sir Benji, no? Kita nyo? Tapos pagdating sa administrasyong ito, na ikaw ay kabilang sa administrasyong ito, gabinete ka pa ng administrasyong ito, kung makapagsalita ka, kinokondena mo yung aksyon ng mga kapulisan? Ano karapatan mo? Ha? Anong karapatan ninyong mag-ama? Siguro tatay mo may karapatan, civilian lang eh. Ikaw, government employee ka pa. Strike 2. Pangalawa mo na yan. Sana sa pangatlo, tanggalin ka na. Hinayupak ka eh. Double standard ka eh. Ayan tignan nyo sa impact leadership Ha? Pagdating kay Quiboloy, yan kasi ginawa ni Quiboloy sa kanya. Binless daw siya. Bulaan naman. Pero pagdating sa pagmamalabis ng mga Chekwa sa West Philippine Sea, sa mga kasundaluhan at sibilyan at mga ngisda, wala akong pake. Bakit? Kasi norte yan eh.
parte ng norte ang Palawan, ang Zambales, ang West Philippine Sea. Wala kaming parte dyan sa Mindanao. Malayo po kami dyan. Nandito kami sa Eastern Seaboard. Wala kaming pake. Dahil kayong mga taga-norte, mga imperialist kayo, kaya wala akong pakialam sa inyo. Yung po yan. Hindi po sila naapektuhan dun sa lugar nila nung pangbubuli ng mga Chekwa sa ating mga kasandaluhan, magsasaka, sibilyan dyan sa West Philippine Sea. Kasi malayo sila dun sa aksyon. Kaya wala kaming pakialam. Kumbaga sinasabi niya pa, buti nga sa inyo. Yan po yan. Mabuti nga sa inyo at ginaganyan kayo. Yan. Kinukutya pa tayo ng yan, mga taga-Luzon. Kasi nga, imperialist Luzon daw tayo. Yun. O, magalit ng magalit. Diba? Malayo po Mindanao. Tingnan nyo mapa. Nasaan dyan ang West Philippine Sea? Ang Mindanao, nasa southern eh. Ha? Nandyan sila sa ilalim eh. O, diba? Sala siyang pakialam. Laki ng pakinabang nila sa mga inchik eh. Tama, mali. O, ngayon, kung makapagsalita kayo, sisihin nyo ang gobyernong ito. Ano kinalaman dyan ng executive? Judiciary ang nag-issue ng warrant of arrest at ibinigay sa kapulisan para ipatupad. So ano kasalanan diyan ng Pangulong Bongbong Marcos? Ang direct sisi kaagad sa Pangulong Bongbong Marcos. Ba't niyo sisihin yung mga hurado na naglabas ng arrest warrant para kay Kibuloy? At unang-una, bakit kayo magbibigay ng statement pabor kay Kibuloy? Lalong-lalo ka na tamilmil, nasa government position ka, gabinete ka ng administrasyon. 'Di ba? Lahat ng gabinete ng pangulo, it's ano 'yan, yung ano ng ano, parang yung sabi nila, may nakalimutan ako. Katuwang ng pangulo. Sinasalamin ninyo kung ano yung posisyon ng pangulo. Tapos ikaw, iba? Siguro ibang salamin ang nakikita mo. Baka pagtingin mo sa salamin, kamukha mo si Cruella de Vil, 'di ba? Tama, mali. O kaya yung witch mother ni Snow White at ni Cinderella. Ganun ka eh. No? Kala mo patwitams, pero pagharap mo sa salamin, nakikita mo iba itsura. Eh kasi walang feelings eh. 'Di ba? Nabuhay ang feelings niya pagdating kay Kibuloy. Yung tatay niyo namang ula-ulaga na, ulalo na, no? Ulyanin na, nakapag-create pa ng ganung statement, I doubt it. May sumulat lang nung para kay Duterte. 'Di ba? O ito. Anong sabi ng kapulisan, no? Ha? Dito po sa Inquirer. Sabi nila, PMP, serving of arrest warrant versus Kibuloy, others a lawful operation. Lawful. Kung may problema kayo, ha? Magdemanda kayo. Mag-file kayo ng kaso. Sabi rin yan nung yung police chief diyan sa yung babae nagsasalita kahapon. Kung may problema po sila, mag-file po sila ng kaso. 'Di ba? Tama, mali. 'Di ba? May dahilan ng pulis eh. It's a lawful operation. May dahilan sila. So, anong pinoproblema nyo? Uulitin ko. Kung meron kayong problema, feeling nyo na violate ang karapatan ninyo, file a case. Yun lang. 'Di ba? Oh. Ngayon, sabi rin dito sa politiko, trabaho lang. Walang personalan. PMP asks Kibuloy supporters to stay calm. Oh, ayan, stay calm and cool. Oh. Hindi. Kayo ang bayolente, tapos isisisi nyo sa gobyernong ito. Mga gunggong pala kayo eh. 'Di ba? Kaya mahiya kayo. Kayo ang protector ni Kibuloy. You are enabling this wanted criminal to do whatever he wants to do, no? Tuwang-tuwa pa siya kasi nakapag-build up na siya ng army na pro-protekta sa kanya. O bakit hindi na lang kayo makipagbakbakan sa pulisana kung matatapang naman pala kayo? 'Di ba? Tapos sisisihin nyo ang gobyernong ito, ibabaling nyo ang sisi sa gobyerno, lalong-lalo na si yung mag-amang Duterte. Wow, ang galing naman. 'Di ba? Malinis pala eh. Malinis mga kababayan, sobrang linis. Oh, hindi na nanalamin, ibang salamin ang tinitignan, kundi yung salamin nila, yung sarili lang nila ang gino-glorify nila. Di po ba? Kami, Davao. Oh, kawawa naman yung Davao. Imbis na Davao City lang, doon na lang kayo. Kung gusto mo ikaw tamilmil, mag-quit ka na as VP, resign. No? Pagandahin mo na lang yung Davao City. Kung gusto mo, ihiwalay mo na yung Davao City, gawin mo na lang province of China. Oh, tapos i-expel namin kayo lahat. 'Di ba? Kung gusto nyo,
Kayong mga taga Davao City, lipat na lang kayo sa China. Doon na lang kayo, hindi kayo kailangan ng Pilipinas. No? Lalong-lalo na tong mga Duterteng mga kupal. 'Di ba? Grabe eh. Tapang-tapang pala ni Kibuloy. Yung pala, tapang lang sa dila. Walang sinabi. Hanggang ngayon, hindi siya makapagpakita, oh. Bakit hindi na lang kayo tumupad sa pinag-uutos ng batas? May overkill pa kayo. Kayo nga may gawa niyan. Hindi nga kayo marunong rumispeto ng human rights nung time ninyo. O tapos, nung wala ka na, sasabi mo, overkill. Wow! Kill them all, shoot them dead. Grabe, oh. Tapos, nung wala na siya, kung makaalipusta, wagas, no? Malinis. Double standard hypocrites ang mga gago. 'Di ba? Pagdating kay Kibuloy, all hell break loose. Oh, 'di ba? Paano? Pinakawalan si Kibuloy ni Satanas eh. Nag-anyong tao yung isang kampo ni Satanas at kiniklaim niya na appointed son of God daw siya. 'Di ba bulaang-bulaan? Oh. Tapos mga naniniwala, ayun, nabulag ng demonyo. Ang sakit mga kababayan, 'di ba? Oh. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.